Magkano brake cleaning? 5.5. Laki ah. Magandang araw mga boss. Brake cleaning pa lang yan, 5.5 na. Hindi pa kasali dyan yung ibang nakasulat. Kaya kung makikita nyo, ayun pa yung mga ibang gagawin dito sa sasakyan ni customer. Medyo malaki din, kaya inilabas niya lang daw itong sasakyan niya. Kasi nga, hindi niya nakaya bayaran yung ganyang kalaking estimate dito sa sasakyan niya para magawa. Ang main problem lang naman ni customer, pag niliko niya yung manibela, merong lumalagotok. Tapos itong brake pad niya, manipis na. Ayun lang naman yung nakita ko. Yun nga lang mga boss, may problema. Nung chine-check up ko itong pang-ilalim ni customer, nakalimutan kong i-video. Kasi nga, pag nililiko niya ito ng pakaliwa or pakanan, malakas yung lagotok niya. Gumagano, no? Tok! Pero may naka-witness naman na isa pang customer, taga Fairview siya. Narinig niya nga, pag niliko itong manibela, meron siyang malakas na lagutok. Sana boss mag-comment ka kung napapanood mo itong video. At ito namang ginagawa ko, nasa sakyan ni customer, taga-taan sa Cavite ito mga boss. Isa pa sa ipinunta sa akin dito ni customer, gusto niyang malaman kung urgent ba talaga na kailangan palitan itong mga pyesa dito sa pang-ilalim niya. Kaya ayan naman yung patutunayan ko kay customer kung totoo ba talaga yung chismis. Dito sa pag-check up na ginagawa ko mga boss, tinataas-taas ko nga yung gulong yan kung makikita nyo. Wala akong nakitang problema dito sa bearing. Kahit sa tie rod, sa rack end, wala din. Pero sa shock absorber mga boss, nung inaangat-angat ko yan, medyo may kalambutan na yung shock absorber ni customer. Sinabi ko naman talaga sa kanya yun, siyempre dala ng kalumaan, 2014 pa itong model niya, medyo ano na siya, malambot na yung shock absorber. Pero nung ginagalaw-galaw ko nga itong gulong, wala talaga akong maramdaman na may problema sa rack end, sa tie rod, sa steering, sa ball joint, wala din. Kahit sa bearing, wala rin. Kahit nga dito sa lower arm niya, yung mga bushing, okay lang, walang problema. Sa nakita ko nga lang dito sa lower arm niya, kailangan itong i-bolt retightening. Siyempre, unang-una dahil nga sa katagalan na rin itong sasakyan na pwedeng panggalingan na kapag lumiko nga yung manibela ni customer, magkakaroon nga siya ng lagotok. Ayan mga boss, nakita nyo naman kung paano ko nag-check up kung meron ng mga sira or kalog dito sa pang-ilalim ng isang sasakyan. At para sigurado mga boss, tatanggalin ko itong gulong. Tapos ima-manual check up ko yan. Maganda kasi pag hinatulan ko itong sasakyan ni customer, totoo yung sasabihin ko. Kaya syempre para sigurado, ulitin ko yung pag-check up. Kasi kumbaga sa tao, ang hatol daw dito, hindi na daw ito fit to work. Delikado na daw ito sa biyahe. Kaya lang, ang problema nga ni customer, kaya inilabas niya itong sasakyan dahil nga sa wala naman daw siyang ibabayad sa ganong kalaking halaga na labor and materials. At sa pag-check up na ginagawa ko sa mga busing mga boss, ang nakita ko medyo malala, itong stabilizer bar bushing niya. Ayan lang nakita ko medyo malala na may galaw Ayan mga boss, iangat-angat ko itong stabilizer bar niya. May kalug talaga ito sa bushing, kaya kailangan yun palitan. Napansin nyo naman siguro yan. Yung shock absorber sir, pinalas talaga nila. Pero hindi ko lang sure kung baka iba yung pinakita sa akin. Na? Yung shock absorber, tinanggal nila no? Oo. Ano mga sir, iliko mo yung manibela. Tingnan ko nga. Mga muna ako. Dito sa ginagawa ko mga boss, sinisigurado ko lang para hindi ako magkamali kung saan nga nanggagaling yung lagutok. Pero meron na akong idea. Huwag kayong mag-alala. Malalaman nyo naman yun. Jericho! Kabilaan! Kabila! Ito ay. Sige! Kabila! Kabilang side. Okay na. Okay na. Kakalasin ko nga muna itong stabilizer linkage mga boss. Gumamit ako dyan ng socket trace sa number 14. I-disconnect ko lang naman itong stabilizer linkage niya para ma-check ko maigi itong stabilizer bar bushing niya. Ay natanggal ko na itong nut ng stabilizer link. I-disconnect ko na yan dito sa shock absorber. Stabilizer bushing. Ayan o. Ayan o. Kaya lumalago to. Ayan o. Galog o. Ano bang papalitan buo dyan sir? Yung ano? Ha? Lahat yan? Papalitan hanggang doon sa dulo? Hindi na. Ito lang. Tatagalin mo lang to. Tapos, Yan. Diba? Tanggal mo to dito. O, ito. Tanggal mo na. Diba? O, tanggalin mo yung dalawa. Dito sa problemang bushing mga boss, itinuturo ko na lang yan kay customer para siya na lang yung gagawa. Para makamenos na siya. Kasi nakita nyo naman, luma na nga itong sasakyan ni customer para makatipid siya, itinuro ko na lang kung paano niya ito gagawin. At isa pa, pinamumukha ko kay customer na wala namang gaanong sira itong sasakyan niya. just na yan. Wala,
oh, tingnan tarad mo. Yung tarad mo, wala naman sira yung tarad eh, oh. Ano magagawa ko? Walang sira, oh. Wala naman talaga sira, oh. Yung Rack and pinion, wala naman sira rack and pinion. mga rack end, mga ano, ang daming binanggi sir eh. Yung nakikita nyo lang talaga eh. Kung sa'yo, nakakita ko na yan. Halos lahat, binanggi. So, lahat palitan, di ba? Oo nga sir. Kaya nga sabi ko, abot ng tandaan kung susundin ko yung quotation nila dun talaga eh. Hindi lang tandaan eh. Actually mga boss, dalawa yung pagawaan ng pinuntahan ni customer. As usual, hindi naman sila nagkalayo ng presyo. Dahil nga sa notice si customer, kahit malayo, ako na lang yung pinili niya para mag-check up nga dito sa kanyang sasakyan. Tanggalin ko na nga itong bolt dito sa cross member. Ayan mga boss, yung number 19 na bolt, kung makikita nyo, ang luwag kong tinanggal yan. Ayan oh, kinakalawang oh. Hindi naman yan papasukin ng kalawang mga boss kung hindi maluwag yung bolt eh. It's common sense, di ba? Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, baka pwedeng dito nang gagaling yung lagutok. Kasi pag niliko mo yung manibela mga bossing, syempre itong lower arm or suspension arm niya, gagalaw yan. Kaya mangyayari, tok gaganon. Dibo? Nakita niyo mga boss, pinahiram ko ng grosso tapos ibinalik ko na siya. Wow! Actually, usually, subordinately, bakit yan ang gagaling yung lagutok? O kung hindi man nandyan ang gagaling yung lagutok, baka naman ma-minimize niya yung ingay na lumalabas pag lumiliko itong si customer. Di ba? Kasi nga, pag may mga maluwag na bolt dito sa suspension arm, sa cross member, possible talagang panggalingan yun ng lagutok. Unang-una dyan kasi nakakapit itong steering assembly mo. Kaya isa rin yan sa dahilan na kapag lumiliko ka, makakarinig ka talaga ng lagutok. Balik ako dito sa lower arm mga boss. Kung makikita nyo, gumamit ko dyan ng socket wrench na number 19. Kaya lang, nung niluwagan ko nga itong bolt niya, sobrang tigas. Kaya luwagan ko muna itong nut mga boss. Gamit niya itong box wrench ko na number 19. Tapos papaluin ko yan ng ball hammer ko para lumuwag itong nut niya. And mga boss, kung makikita nyo, naluwagan ko na itong nut dito sa lower arm. Kaya gamit naman itong socket wrench ko na number 19, tutuloy ako ng luwagan itong bolt and nut dito sa lower arm ni customer. Alam nyo kung bakit ko luluwagan yan mga boss? Kasi nga, isa pa sa problema ni customer, nakakarinig din daw siya ng lagit-ngit kapag nalulubak siya. Siyempre, nandito na siya, di kumpletuhin na natin. Medyo kinulang pa ako sa pagluwag ng bolt and nut mga boss, kaya luluwagan ko pa yan. Kaya medyo natutuwa ako sir eh, kasi sa mga lahat ng mga sinabi nila kung sabi nila eh. Kaya nga medyo natutuwa na ako sir. Yung ano, Oo. may sira yan, di sinabi ko na sa'yo. Pag-check up na ginawa ko, wala nga eh. Yun nga sir eh, medyo natutuwa ako kasi nababawasan yung iniisip kong gagastusin ko. Gastusin. Oo. Nakita nyo naman yung sumunod kong ginawa mga boss, ano? Itong bolt and nut, inisprayan ko yan ng penetrating oil. Tapos hihigpitan ko ulit itong bolt and nut niya. Ganun. Sa mga experience ko kasi mga boss, karamihan, dyan ang gagaling ang langit-ngit. Lalo na itong lower arm, iniipit lang yan nitong cross member. Subukan ko ngayon ugain yan mga boss gamit itong panikwat ko kung gagalaw pa itong lower arm niya ng malakas dito sa cross member. O tignan nyo, o tumigas siya, o di ba? Kumapit ng maayos itong itong bolt and nut dito sa pagkakaipit niya dito sa lower arm. Alam niyo mga boss, kung talagang kayo nagpapagawa kayo sa mga kasa, meron dyan tinatawag na bolt retightening. Dapat ganun talaga. Na hanggat maaari nga, every 2 years, nagpapabolt retightening kayo eh. Ako kasi mga boss, pag nagpagawa sa akin ng isang customer, kasama na yan, binobolt retightening ko na yan, chine-check up ko na yung mga bolt niya, kung may maluwag or mamaya may mahigpit sa pera, yun, luluwagan ko na yung mga tornilyo niya para di na siya makabalik. Joke! Mga boss, nagbibiro lang ako. Balik na ako dito sa ginagawa ko. Kung makikita nyo, ini-sprayan ko ng penetrating oil itong mga sulok-sulok ng pinaglalagyan ng mga bolt ng lower arm. Kasi ayan yung gumagalaw itong lower arm, moving parts yan eh. Kung makikita nyo, harap at likod nitong lower arm, hinigpitan ko yung mga bolt yan, binolt retightening ko. At dahil nga sa okay na ito mga boss, pwede na nating ilagay yung gulong. Ay, balik. Yung preno pa pala nito, kailangan gawin. Ayon kay customer kasi manipis na daw yung brake pad niya. O di, gawin natin. Pero sabi ko kay customer, dito sa side na ito, ako gagawa. Pero panoorin mo yan kung paano ko yung ginagawa para matuto siya. Dahil nga sa sobrang mahal naman yung brake cleaning lang, 5,000 na. Kaya sabi ko kay customer, pag-aralan mo na nga ito para hindi ka masyadong napapagastos ng malaki.
Ayun, kung makikita nyo, tinanggal ko lang naman yung dalawang sliding pin bolt niyan. Tapos pwede mo na ngayon iangat itong brake caliper. Sa pag-angat naman itong brake caliper, mga boss, ganyan lang. Medyo uga-ugain mo lang. Kung parang naghihibas-hibas ka lang ng bahala ka ano inisipin mo. Pag natanggal mo na itong brake caliper, tanggalin mo na itong dalawang brake pad. At sa nakita ko nga mga boss, manipis na nga itong brake pad niya. Pero hindi naman urgent Yung para kabila, sir, palitan. yung Kaya lang, nakabili na si customer. Wala na tayong magagawa dyan. Unang-una, kasama kasi yan sa talagang gagawin dito sa sasakyan ni customer ang palitan itong brake pad. Kaya dyan siya nag-alala. Kaya sabi ko sa kanya, panoorin mo yan kung paano ko ginagawa. Dahil sa kabilang side, ikaw ang pagagawin ko. Actually mga boss, kaya naman pinapalitan ni customer itong brake pad niya dahil nga sa nahihinaan na rin siya sa preno, hindi na daw maganda yung kapit. Kaya sabi ko, ikaw kung gusto mo na siyang palitan, palitan na. Ang pinili niya nga ito, General Trias, General City pala. Taga Cavite kasi si customer, kaya nasa isip ko tuloy, Cavite na rin. Ito nga mga boss, sabi ko kay customer, bago niya ilagay yung bagong brake pad, lihahin niya muna itong rotor disc kahit papaano para yung kumapit na kalawang dyan matanggal. Tapos gamit siya ng malinis na basahan, punasan niyo itong rotor disc. Kasi pag may buhangin na kumapit dito sa rotor disc mga boss, naku, pag preno mo, gaganon yun. Kaya importante na punasan mo ng malinis na basahan itong rotor disc o kaya naman hanginan mo before mo nga ilagay yung bagong brake pad. Ayan, nailagay ko na yung isang brake pad. Ito namang sliding pin bolt ng mga boss, after nyo yung mapunasan, pahiran nyo ng grasa, tapos ilaro nyo dito sa loob ng brake caliper holder, yung sa pinapasukan ng sliding pin bolt, para yung loob nun kahit papano, malagyan mo ng grasa. Di ba ganun lang naman siya ka-basic mga boss kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Ayan o, ganyan o, tingnan nyo. O, ilaro-laro nyo siya. Importante kasi na itong paglalagyan mo ng sliding pin bolt, malinis siya. Dahil sa okay na mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong brake caliper. Kung mapapansin nyo, isang brake pad lang muna yung nakalagay dyan. Kasi nga, itong piston ng brake caliper nakalabas. Kung ilalagay ko sabay yung dalawang brake pad, hindi nyo maipapasok itong brake caliper. Kaya yung pinaka-the best niyan, ilagay ko muna itong brake caliper. Tapos yung dalawang sliding pin bolt niyan, ilagay ko rin. Tsaka ako ngayon gumamit ng flat screw, itinukod ko yan dito sa rotor disc niya at hinila ko nga itong flat screw para itong piston tutukod siya dito sa brake pad, na yung brake pad naman nakadikit dito sa rotor disc. Siyempre, ididiin niya ngayon itong piston papasok dito sa loob ng brake caliper. Kaya yun mga boss, pumasok na itong piston dito sa loob ng brake caliper. Pwede mo na ngayon iangat itong brake caliper. Tapos yung isang brake pad, isusunod ko na ngayon yan sa ilalagay. O diba, ganun lang naman. Teka nga, bago ko ibalik yan, tignan ko muna kung may natutunan dito si customer sa itinuro ko sa kanya. Siya yung pagagawin ko kung paano ko inilagay itong brake pad. Sige, subukan natin mga boss. Tanggalin ko nga itong brake pad tapos siya yung pakabitin ko. Tapos yung isa, sir. Sir. Ganun din. Sige, di ba? Madali lang, sa kabila. Ganun din, sir. Yan, ganun din. Sige. Di ba? Ganun lang. Simple, di ba? Tapos ito. Yan, lagyan mo na. Ano lang. Sige. Si customer na pinagawa ko mga boss, ano? Ito. Yan. 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 Dahil nyo ha, papahiran ng grasa ha. Bago ilagay ha. Yan, si customer na gumawa. Pipita mo. Teka, kasi yung bala niyan. Pit niyan. Ayan. Yan. Dapat mo ha, diretso. Up. Isa pa, sir. Sa baba. Okay. Good. Piti manibela ngayon. Para magkaroon ka ng experience. Dito sa gagawin ko mga boss, si customer na yung papagawain ko sa kabilang side. Piti mo muna manibela. Hindi kong sabihin, siya na yung magpapalit ng brake pad. Pati yung bolt retightening sa cross member at sa suspension arm, siya na rin yung pagagawain ko. Alam niyo mga boss, nakita ko kay customer, willing talaga siya na matuto sa paggawa ng sasakyan. Alam niyo kung bakit? Masyado siyang natroma dun sa halaga ng sisingilin sa kanya para sa ganitong klaseng sasakyan. Kasi nga, brake cleaning pa lang daw, 5,000 na yung babayaran niya.
Tapos yung pinoproblema niyang lagutok, langit-ngit dito sa ilalim ng sasakyan niya, halos palitan daw lahat ng pyesa. Sino ba naman hindi matotrauma nun? Kaya si customer kahit na nasa malayo ako, pinuntahan talaga ako eh. Dahil ang gusto niyang malaman, yung totoong hatol na kailangan lang palitan. Kumbaga, kung alin ba yan dyan yung urgent na dapat palitan, yung hindi naman karapat-dapat, kahit wag muna, ayun ang gusto niyang malaman. Kaya lang dahil sa mahaba itong video mga boss, nakita niyo naman nakaka 15 minutes na ako. Ang equivalent niyan halos 4 na oras na ini-edit ko at nagvo-voice over ako dito sa paggawa ng video. Kaya inuulit ko, pasensya muna, abangan niyo itong video sa part 2 kung ano ang nangyari sa sasakyan ni customer, kung na-satisfied ba siya or hindi. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pero kung ayaw niyo naman, okay lang yun. Tandaan niyo, yung paggawa ng mabuti, hindi yan magbubunga ng masama. Maraming salamat. See you on part 2.